Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay na po tayo ng reaction mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po, no? Ni House Senior Deputy Speaker Ronaldo Puno po, no? Ng National Unity Party mga kabida, no po? Okay? Sinabi po niya na susundin daw nila itong guidelines po ng SC o Korte Suprema po, ano? Mga kabida, patungkol ho sa impeachment. Alright? Kung meron daw magsasampa po ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, susundin daw nila yung guidelines. So, ibig sabihin po, pwede ho nilang i-entertain yung impeachment complaint, ano? Mga kabida. Kasi sinabi po niya, susundin daw nila yung guidelines, okay? Ng SC patungkol ho sa impeachment complaint, ano? Mga kabida. So, since meron pong guidelines na sinet po itong SC, matapos pong ibinasura po mga kabida, yung naunang impeachment complaints against the Vice President, ano? Ang ibig sabihin po ng guidelines na inilabas po ng SC, kailangan po ng due process. Okay? Due process po yun. Ang ibig sabihin po doon, ano? Mga kabida. So, dito ho sa pahayag po ni Puno, malinaw po mga kabida na i-entertain po nila itong impeachment against the Vice President. Taliwas doon ho sa unang sinabi po mga kabida, no? Ni Congressman Puno, patungkol ho sa nakaambang impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Malinaw kasi yung kanilang pahayag po, ano, na hindi po sila interesado, malamig po sila doon ho sa possible impeachment complaint against the President, mga kabida, no? Kasi unang-una, wala hong constitutional basis daw. Bakit ho nasabi po niyang walang constitutional basis po, ano, mga kabida? Okay? Ilalatag po natin mamaya yung mga constitutional basis po, ano? Taliwas doon na sinabi po ni Congressman Puno, ano po, mga kabida. Okay? Now, malinaw po na meron na pong bias. Malinaw po na hindi po rason, okay, yung nakakagulo lang po sa kanilang trabaho sa House of Representatives, yung motive po, mga kabida, kung bakit ayaw ho nilang i-endorso itong impeachment complaint o possible impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, malinaw po na ang target po nila dito, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Ito yung statement po ni Puno, ano? Patungkol ho sa guidelines po ng SC. Okay? Post po ng PNA, the Philippine News Agency po, ano? Mga kabida. Puno, House to follow SC if impeachment complaint is filed versus VP Sara, mga kabida. So, dito pa lang, malinaw na po, ano, na i-entertain po nila itong impeachment complaint ni VP Sara kung sakali man pong isasampa po ito, mga kabida, dyan po sa House, ano, sa susunod na buwan. Pero dito ho sa impeachment complaint na possible na isasampa po ng mga agrabyado po, mga kabida, no, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, hindi po nila tatanggapin ito, hindi po nila i-entertain ito, no? Dahil magsasayang lang daw ng oras, okay, sa kanilang trabaho, ano, mga kabida. Bakit pala? Ano bang pagkakaiba doon ho sa impeachment complaint ni VP Sara? Okay? Sinabi pa po ni Puno na wala hong constitutional basis daw. Okay? Walang grounds. Kung tutuusin po, mga kabida, mas malinaw po ang grounds po ng possible impeachment po against the President, ano, kaysa dito ho sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Ang pinag-usapan lang po sa impeachment ni VP Sara, mga kabida, is yung misuse of funds o kanyang confidential funds. While dito ho kay Pangulong Marcos, mga kabida, ang dami po eh. Unang-una, doon ho sa accusation po ni Senator Amy Marcos na gumagamit po ng illegal na droga ang Pangulo, mga kabida, no? So, dyan pa lang, malinaw po ang betrayal of public trust po yun, ano? Mga kabida. Diba? Maliban sa betrayal of public trust, labag po yan sa ating batas, yung paggamit po ng illegal na droga, mga kabida, ano po? So, meron pong constitutional basis yun. Okay? Unlike dun ho sa sinabi po ni Congressman Puno na walang constitutional basis. Pangalawa po, okay? Pangalawa na grounds na pwede hong gamitin po laban ho kay Pangulong Marcos, mga kabida, yung imprimatur po niya doon ho sa pagkuha po ng
PhilHealth funds at inilipat po sa National Treasury. Although hindi po ang Pangulo mismo ang direktang naglipat po doon, mga kabida, kundi si dating DOF Secretary at now Executive Secretary na po, Ralph Recto, mga kabida, pero meron pong pananagutan po ang Pangulo, sa pamamagitan po ng command responsibility po. So, ang ground po dyan, mga kabida, for impeachment is culpable violation of the Constitution. Okay? Diba? Ang tindi po doon sa mga aligasyon na yon, against the President, pero ayaw hong tanggapin, ayaw hong i-entertain po, mga kabida, ng mostly of the members of the House of Representatives, Okay? Mas pinipili po nilang i-entertain itong possible complaint, impeachment complaint na isasampu po, mga kabida, against the Vice President. Na ang pinag-usapan lang po natin dyan is yung misuse of funds doon ho sa kanyang confidential funds na sinabi naman po ng Commission on Audit, okay, na wala hong problema po, mga kabida. Sila lang po yung nagsasabi po, yung taga-house na mayroon pong violation, mayroon pong ginawang misuse of funds. Ito hong si Vice President Sara Duterte, Ang tanong po, sino ba yung House of Representatives na mag-conclude dyan, mga kabida? Hindi naman po sila yung right agency po, sa ilalim po ng ating saligang batas na pwede hong commission po, mga kabida, na yung pondo ng gobyerno, okay, yung pondo po ng taong bayan ay ginagamit po sa masama o hindi, mga kabida. Hindi po ang House of Representatives ang pwede hong mag-determine dyan, kundi ang Commission on Audit lang po. At wala na pong iba, mga kabida, batay sa mandato na ibinigay po ng saligang batas po natin. Okay? So, doon sa confidential fund issue, ni VP Sara, meron na pong pahayag ang Commission on Audit dyan. Okay? Pero dito ho, sa issue po against the President, una, drug use. Pangalawa po, mga kabida, yung imprimatur po niya. Meaning yung kanyang permission, doon ho kay Secretary Recto para ilipat po yung 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth, mga kabida, na sinabi po ng Korte Suprema, unconstitutional po yun. Malinaw po ang culpable violation of the Constitution po, mga kabida. Okay? At hindi pa po kasali yung iba pang mga possible kasalanan po ng Pangulo, mga kabida, po. So, sino ba sa dalawang impeachment complaint ang dapat pong matuloy? Diba? Kay VP Sara na nagsalita na po ang Commission on Audit, o ito hong kay Pangulong Marcos na kailangan hong malaman po natin yung totoo. Okay? Malalaman lang po natin yung totoo sa pamamagitan po ng impeachment trial, mga kabida. Kung totoo ba yung inakusa po ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng illegal na droga yung kanyang kapatid. Okay? Mga kabida? Kasi po, ang tanging paraan lang talaga, mga kabida, para po malalaman po natin yung katotohanan is yung hair follicle test. Kaso lang po, ayaw po ng Pangulo mga kabida Hindi ko nga alam kung bakit tinatanggihan po ng Pangulo yan. Matagal na po yung issue na yan, Matagal na pong hinihiling yan, mga kabida, sa kanya para po malaman po natin yung katotohanan, kung hanggang accusation lang ba yon o may bahid katotohanan po yon, kailangan po ng hair follicle test. Pero ayaw ho ng Pangulo, mga kabida. Kaya idadaan po yan sa impeachment complaint. Para doon ho sa impeachment court, magkasubukan po, mga kabida, Kasi wala naman pong pwedeng gawin po ang Pangulo po doon Kung mag-demand po ang prosecution po, mga kabida, kailangan kang mag-hair follicle test. Yan po yung magiging depensa po, mga kabida, ng defense team. Na ipoprove po nila yung allegation na yon na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo sa pamamagitan po ng pagsasailalim po ng Pangulo po, mga kabida, sa hair follicle test. Kung naniniwala po ang depensa na wala hong katotohanan yung allegation po ni Senator Amy Marcos, dapat pumayag po silang isasailalim po sa hair follicle test po ang Pangulo, mga kabida. So, alin po sa dalawang impeachment complaints na possible na isasampa po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives na kailangan hong isulong po, mga kabida,
Di ba? Oh, yung kay VP Sara na meron na pong pahayag ang Commission on Audit na walang problema yung kanyang confidential funds o ito hong mga aligasyon laban sa kanya na hanggang ngayon wala pa pong kasagutan po mga kabida at kailangan hong masagot yon at magkaroon po ng ending. At ito po ay mangyayari lang po sa pamamagitan po ng impeachment complaint and eventually impeachment trial mga kabida against the President. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw po dito ho sa pahayag po ni Congressman Puno, mga kabida, na malamig po sila dito sa impeachment complaint against President Marcos kung sakali man pong isasampa dyan sa House at mas i-entertain pa po nila itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Okay? Kung meron man pong magsasampa po ng impeachment complaint sa susunod na buwan, mga kabida. Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.